At kapayapaan ngayong hapon sa ating mga viewers. Kung medyo tayo ay na-late, ay kalooban pa rin po ng Diyos ang kailangan maganap. Ito po ngayon ang Apostolic Back to the Bible, kung saan po ay pinapahayag po ang mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Muli po, ito po yung lingkod na si Buddy Ariel Ibarra. Mabati po sa inyo ng isang magandang hapon. At bago po tayo mag-umpisa ay dadaan po muna tayo sa ating mga pagbati. At binabati po natin ang ating mga kapatiran, Luzon, Visayas at Mindanao sa Apostolic Independent Mission Church of the Lord Jesus Christ. At sa lahat po ng mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At binabati rin po natin si Pastor Jeff Haspi at ang kanyang may bahay na Sister Deborah. At si Brother Joel Haspi na patuloy pong sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At yun din ay bati rin natin si Pastor Adobas nila Peña dyan po sa Cavite. At binabati rin po natin si Sister Nelia dyan po sa Amerika. Sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan sa Bagumbong, yan po sa Bagumbong, dyan din sa lokal ng Bagbagin Church sa Bulacan, sila Pastor B-Boy Alones, Sister Betty Alones, sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan, si Brother Nelson Durman, and also kanya Brother Ruben Bayon at sa kanya may bahay na Sister Melda. At binabati rin natin sila Brother Willie na patuloy sumusubaybay sa Apostolic Sugmayan na ating evangelist. At binabati rin natin si Sister Michelle Ayag dyan sa Venezuela. At si Sister Arlene dyan po sa Bulacan. At Sister Ariela sa Dubai. At ngayon mga kapatid, medyo yung mga hindi ko po nabati, ay binabati ko po kayo ng isang magandang hapon sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kapag tayo po ay nagmamadali dahil ang oras po natin ay mabilis, kailangan po ay talagang words of God ay mapangaral agad mga kaibigan sa ating mga. Muli, bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba po aming mga pagkukulang pagkakasalanan sa iyo, Panginoon, sa isip, sa ita, sa gawa, Ama. Pakalinisin mo kami, Panginoon. Mga Panginoon, ipuin niyo po ang puso ng aming mga viewers na patuloy po na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At tawa, Ama, kayo po ang humipo sa kanila at pagpalain niyo po ang bawal susubaybay ng programang ito sa FB Live. Maraming po salamat, Ama. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At ngayon po mga kaibigan sa ating mga viewers, ang nang nakaraan po ay nalakay po natin na tungkol po sa mga katanungan tungkol sa Sabat, sa pagkain ng baboy, tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Ang po ay natalakay natin at ngayon po ay meron po tayong mga katanungan dito na nakasulat dito sa ating notebook. Ito rin po ay mga katanungan ng mga tao tungkol po sa banal na kasulatan. At ito po ay iisa-isahin po nating sagutin sa tulong at awa ng ating Panginoong Jesucristo ay maisagot po natin na maayos. At ito po mga kaibigan, ang isa pong katanungan. Ang tanong po rito ay ganito, gaano katotoo ang Biblia? Paano po natin masasabi na ang Biblia ay totoo? Ito ang katanungan po na bumabangon ngayon na gaano katotoo ang Biblia. At bagamat marami pong panampalataya ngayon na meron po silang iba't ibang paniniwala na ipinaglalaban. At isa nga sa kanilang pinaglalaban ay tungkol po sa Biblia kung gaano po katotoo ang Biblia. So bilang mga apostolik at sunod ng ating Panginoong Kristo, ay naniniwala po kami na ang Biblia po ay totoo. Sapagkat ang mga prophecy tungkol sa ating Panginoong Kristo
mula pa po sa Old Testament ay natutupad sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. At kaya hindi na ating Panginoong Jesucristo nang siya po ay nag-prophecy, ito rin po ay nagaganap sa ating kapanahunan isa-isa, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Paano po natin mapoprove na ang salita po ng Diyos ay gaano ito katotoo? Sapagkat ang salita po ng Diyos, ito po ay ipinasulat ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Pakinggan niyo po ang sinasabi po sa 2 Pedro, sa 1 versikulo 19, ito po ang nakasulat ay ganito. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso, na maalaman muna ito, na alimang hula ng kasulatan ay hindi nagbuwat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buwat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. So ang bawat po kasulatan, ito po ay hindi po sa kalooban ng tao dumating kailanman, kundi ito po ay kalooban ng Diyos at nangaudyukan ito ng kanyang banal na Espiritu Santo, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. So, ang salita po ng Diyos, ito po ay may udyok ng Espiritu Santo. At hindi po kalooban ng tao kung bakit po nasulat ang mga salita ng ating Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, mga kaibigan, sa ating mga viewers ay alam po ng Diyos na ito po ay ating pakikinabangan. Pakinggan niyo po ang sinasabi po ni Pablo. Ito po sa 2 Timoteo sa 3, ito po ang sabi sa versikulo 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pampataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Sabi po dito, mga kaibigan, sa ating mga viewers, na ang bawat salita ng Diyos ay kinasihan ng Diyos. Mga kaibigan, at sa ating mga viewers, yung mga sinusulat po ng mga propeta, ng mga apostol, ito po ay kinasihan ng Diyos para po ang makinabang yung mga tao. Pinasulat po ito ng Diyos upang ang mga tao po ay makinabang dito sa banal na kasulatan na ipinasulat ng Diyos sa mga tao. Sapagkat kung hindi po ipapasulat ng Diyos ang kanyang mga salita sa banal na kasulatan, ay hindi po natin malalaman ang mga impormasyon tungkol sa mga nakaraan na dumating. Hindi po natin malalaman na ang tao ay galing sa alabok ng lupa. Hindi po natin malalaman kung saan nanggaling ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya ito po ay pinasulat po ng ating Panginoong Jesucristo. At pinasulat ito ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad upang ating maalaman ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo po ang sinasabi po sa aklat ng 1, sa 5, versikulo 39, ito po ang nakasulat sa ating mga viewers. Sabi rito ay ganito, 5:39, sabi doon, saliksikin ninyo ang kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na kayo'y merong buhay na walang hanggan, na at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So mga kaibigan, at sa ating mga viewers, ay yung mga kasulatan na ito ay nagpapatotoo po tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po lahat po ng mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay isinulat po ito ng mga apostol. Kaya nga sinasabi sa John 5:39, sabi roon, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo sa mga yaoy mayroon kayong buhay na walang hanggan,
At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa atin. Sabi ng Panginoong Kristo na ang mga lahat ng bagay na ito ay nagpapatungkol tungkol sa akin. Kaya ito po ay isinulat ng mga apostol upang malaman natin ang mga istorya sa ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Nakita nila ang gawa ng Panginoon. Kung paano ang Diyos gumawa ng himala, kung paano ang Panginoong Kristo ay nagpagaling, paano po siya nagpalayas ng mga demonyo, paano po siya nangaral sa mga Hudyo at sa sinagoga. Lahat po ito ay isinulat ng mga apostol sapagkat ang kanilang mga sinusulat, ito po ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo upang tayo po ay sumampalataya na ang ating Panginoong Jesucristo, doon po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa po ang sabi ni Juan? Dito po sa unang Juan 1, versikulo 1. Yaong buwat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming binabalita ang buhay ng walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Yung kanilang nakita at narinig at kanilang nahipo, sabi po ng mga apostol, ang lahat ng mga bagay nito ay aming isinusulat upang ang inyong kagalakan ay malubos. Kaya nga po mga kaibigan, sa ating mga viewers ay pinasulat po ito ng ating Panginoon upang malaman po natin ang kanyang mga salita na ito po ay makakapagbibigay sa atin ng tulong kung tayo po ay nanghihina. Ngayon po, ang sabi po ng iba, ang Biblia ay gawa lamang ng tao. Kaya ang Biblia ay hindi po ito totoo. Kung ang Biblia po ay hindi totoo, dahil gawa lamang ito ng tao. So sa makatuwid, bakit po tayo naniniwala sa mga encyclopedia? Bakit po tayo naniniwala sa science? Ang encyclopedia sa science po ay gawa rin po ng tao. Kaya ginawa ang mga bagay nito sapagkat ito po ay para sa tao, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Kung ang Biblia ay gawa lang ng tao dahil kaya hindi natin dapat paniwalaan. Ngunit bakit po ang mga nakasulat sa Biblia ay unti-unti pong nagaganap? Lahat po na sinasabi ng Panginoong Jesucristo ay unti-unti pong natutupad sa panahon po natin. Ano po ba ang propesya ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mangyayari sa mga bagay na darating? Pakinggan niyo po ang sinasabi po ng Panginoong Jesucristo. Dito po sa Mateo 24, versikulo 4. Ito po ang sabi, mga kaibigan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni inuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang pong pinagpauna sa mga apostol na marami magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Ngayon po, marami pong Kristo nagpapakilala ngayon. Sa Brazil, mayroong Kristo nagpapakilala. Sa Pilipinas, mayroong din nagpapakilala na siya ang Kristo. So natupad po yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo na magkakaroon po ng mga bulaang mga Kristo. Ano pa po? At makaririnig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan. Ito po ay nagaganap po sa panahon po natin unti-unti, mga kaibigan.
ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan itong mangyari na dapat hindi pa ang wakas. Kung magkaroon po ng digmaan, alingaw nga ng digmaan, hindi po natin ito mapipigilan. Sabi ng Panginoong Kristo, sapagkat kinakailangan itong mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Tuloy, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa mga bansa. Nagkaroon na po ng giyera, mga kaibigan. Ito po ay inihula po ng ating Panginoong Kristo na mangyayari sa hinaharap, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. At unti-unti po itong natutupad. Ito po. At ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Magkakaroon po ng earthquake sa iba't ibang lugar, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. So, buong mundo po magkakaroon po ng lindol sa iba't ibang dako, sa Japan, sa China, sa Pilipinas, at sa anumang panig ng mundo ay nagkaroon po ng lindol, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magagayoy, ibibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magagayoy, maraming mga titison at mga kakanuluan ang isa't isa at magkakapuutan ang isa't isa. Ito po, mga kaibigan, ay nangyayari na po sa panahon po natin. Lahat po ng propesiya ng ating Panginoong Kristo ay ito po ay natutupad. Katunayan na ang salita ng ating Panginoon ay ito po ay totoo at tunay. Ang banal ng kasulatan po ay nagsasabi po siya ng katotohanan. At isa pa rin po sa sinasabi ni Pablo na sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mga mapagmalaki, mga mapagtungayaw, mga masuwayin sa magulang. Yan po ang mangyayari, mga kaibigan, sa mga huling araw. Hindi pa po tayo tao na isulat na po sa Biblia yung mga bagay na mangyayari. Nalalaman ng banal na kasulatan yung mangyayari doon sa hinaharap. Kung ang Biblia po ay hindi totoo, hindi po matutupad yung mga hula rito, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Ngunit unting-unti po itong natutupad. At isa pa po, mga kaibigan, kung ang Biblia ay hindi totoo, ay hindi po natin malalaman kung ang tao po ay saan po nanggaling. Kaya nga po, marami mga teorya na lumabas na ang tao ay nanggaling sa unggoy. Sa eskwelahan pa lang, high school pa lang po tayo, ay tinuturo na ang tao ay galing sa unggoy. Nagamit ni Charles Darwin na evolution, na unting-unting pagbabago, na mula sa pagiging unggoy ay naging tao. Yun po ay theory lang po ni Charles Darwin, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Ngunit kung pagbabatayin po natin sa Biblia, ang tao po ay galing sa alabok ng lupa at hininga ng Diyos ng hininga ng buhay. Ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Binabanggit po yan sa Genesis chapter 2, verse 7. So, alam po natin na ang pinagmulan ng tao ay sa alabok ng lupa. Ang tao po ay hindi galing sa unggoy. Nakagaya ng sinasabi ni Charles Darwin. At ang mundo po ay hindi po galing sa Big Bang na nagbanggaan yung dalawang malaking bituin at lumitaw ang mundo. Kundi ang langit at lupa, ito po ay ginawa ng Diyos. Ito po ay kanyang nilikha. Ngayon, ang tanong, paano naisulat ni Moises ang impormasyon tungkol sa Genesis? Hindi ba pinapanganak si Moises? Paano niya nalaman na nilikha ng Diyos ang langit at lupa? Paano niya nalaman na ang tao ay galing sa alabok? Samantalang si Moises ay hindi pa po siya pinapanganak. Paano nalaman ni Moises yun? Ito po ang sabi, mga kaibigan. Sa Bilang chapter 12, verse 6, ito po ang sabi.
At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong buhay. Sa kanya'y makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag na hindi sa malabong salitain. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moises? Ang pakikipag-usap po ng ating Panginoon kay Moises ay hindi po sa pangitain, hindi sa panaginip, hindi sa mga malalabong pananalita, kundi kakausapin niya si Moises sa maliwanag na pananalita, na bibig sa bibig. At ito po ay pinaliwanag ng Panginoon kung paano ang paglalang ng langit at lupa. Ito po ay pinaliwanag ng ating Diyos kay Moises na maliwanag, mga kaibigan at ating mga viewers. Kaya ito po ay naisulat po ito ni Moises. Nasulat po ni Moises mula Genesis hanggang Deuteronomio. Lahat po ito na sinabi ng Panginoon Diyos sa kanya, ito po ay kanyang isinulat, mga kaibigan at sa ating mga viewers. Wala pa po ang mga scientists, wala pa yung mga teorya tungkol po sa mundo, tungkol sa evolution, na isulat na po ito ni Moises. Hindi pa po na-invento yung mga technology na mga science, nasulat na po ito sa Biblia. Kaya ang Biblia po, mga kaibigan, wala po kayong matatapat na libro sa Biblia. Sapagkat ang Biblia po, ito po ay salita ng ating Panginoong Diyos na kanyang ipinasulat sa atin. Pinasulat sa mga apostol, pinasulat sa mga propeta, at pinasulat sa kanyang mga lingkod. Kaya mga kaibigan, sa ating mga viewers, yung salita ng Diyos ay hindi po natin pwedeng dagdagan. Yung kanyang mga utos ay hindi po natin pwedeng dagdagan, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Sapagkat inuutos po ng ating Panginoon na huwag mong dadagdagan, ni babawasan man ang aking mga salita. Maging sa panahon ni Moises ay ayaw po palagdagan ng Panginoon ang kanyang mga salita. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia, mga kaibigan, sa ating mga viewers na ayaw po palagdagan ng ating Panginoon. Kaya nga po, mga kaibigan, ay napakalaga na malaman po natin ang mga bagay na ito. Pakinggan niyo po sa Deuteronomio 12, versikulo 32. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dagdagan ni babawasan. Ang utos po ng ating Panginoon kay Moises, mga kaibigan, ito po ay kompleto. Pagka kompleto po yung kanyang mga salita na kanyang iniutos, pag kompleto, hindi po natin pwede dagdagan, hindi po natin pwede bawasan. Kasi kompleto nga eh. Kasi kung kulang yung salita ng Diyos, papayag siguro ang Diyos na dagdagan mo dahil kulang. Pero kung sobra naman ang salita ng Diyos, papayag siguro ang Diyos na iyong bawasan. Ngunit ang Panginoon ay hindi siya pumapayag na yung kanyang kautusan ay iyong bawasan, di dagdagan, sapagkat ang kanyang mga salita, ito po ay kompleto. Pinapahayag po yan, mga kaibigan, ng Biblia. Pakinggan niyo po sa isang talata ng Biblia, dito po sa Isaiah 34, ito po ang sabi sa versikulo 16. Ito ang sabi. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mga ngailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Kaya nga pinapasaliksik sa atin ng Diyos yung kanyang aklat na ito po ay hindi magkukulang ni magkakaroon man ito ng kasama. Sapagkat ito'y iniutos ng aking bibig, sabi ng Diyos, at pinisan sila ng kanyang espiritu. Kompleto po ang salita ng Diyos. Kaya hindi po natin pwedeng dagdagan, hindi po natin pwedeng bawasan. Ngayon po,
kung dadagdagan po natin ang salita ng Diyos, at kung babawasan din natin ang salita ng Diyos, tayo po ay lalabas na sinungaling. Pakinggan niyo po ang pahayag po ni Solomon sa kanyang aklat sa Kawikaan 30, versikulo 5. Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita, baka Kanyang sawain ka at masunduan kang sinungaling. Ang salita po ng Diyos, mga kaibigan, sa ating mga viewers, ito po ay subok. Huwag kang magdadagdag sa Kanyang mga salita, baka ikay masumpungan na sinungaling. Maliwanag po yan, mga kaibigan. Pagka ating pong dinagdagan ang salita ng Diyos ay magiging sinungaling po tayo. Ngunit, paano yan? Kung ating babawasan naman, anong mangyayari sa atin kung ang salita ng Diyos ay ating babawasan? Kagaya na po, nabasa natin kung ating daragdagan, magiging sinungaling. Pagka babawasan, ano naman po ang mangyayari? Pakinggan niyo po. Sa Apokalipsis 22:18, ito po ang sabi. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Pagka dinagdagan po natin, kadagdagan po tayo ng salot. At kung aalisin naman natin, kung babawasan po natin, ay aalisin po ng Diyos sa atin yung punong kahoy ng buhay at ang bayang banal at sa mga aklat na nakasulat dito. Kaya, ganun po kahalaga ang salita ng Diyos, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Ito po ay kanyang iningatan. Iningatan po ito ng Diyos para ito po ay ma-preserve sa atin. Upang ito po ay mapakinabangan natin, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Kaya napakahalaga ng mga salita ng Diyos. Ganyan po katotoo ang Biblia. Nagaganap po lahat ang mga nangyayari sa banal na kasulatan, mga kaibigan. Pakinggan niyo po ang pahayag ni David. Sa Awit chapter 12, verse 7, sabi rito ay ganito, sa verse 6, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita. Totoo po talaga ang salita ng Diyos. Dalisay na salita. Na gaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa na makapitong dinalisay. 7 times po, dinalisay ang salita ng Diyos. Parang pilak na makapitong dinalisay. Ganyan po ka-pure ang salita ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Anong ginawa ng Diyos sa kanyang dalisay na salita? Tuloy, iyong iingatan sila, o Panginoon. Iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito sa Israel, magpakailanman. Iningatan yung salita ng Diyos na dinalisay na makapitong beses. Ito ay iningatan ng Panginoon sa mga Israelita. Sabi doon, at magpakailanman hanggang sa panahon po natin. Kaya po ang banal na kasulatan ay nakaabot po sa atin, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Sapagkat ito po ay iningatan ng Diyos. Maraming gusto magwasak ng Biblia. Ng Biblia. Pero ito po ay binaon ng mga nagmamahal sa Biblia. Kaya noong 1947, na-discover yung Dead Sea Scroll na iningatan ng Diyos, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. At bukod doon sa Dead Sea Scroll na buong Isaias, meron pa pong mga 20 na pirasong mga aklat, mga fragments na natagpuan doon sa kuweba ng Dead Sea, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Kaya iningatan po talaga ng Diyos ang kanyang mga salita. Ganito rin po ang sinasabi ni Jeremias. Sa Jeremias 1, versikulo 12, ito po ang sabi.
Na magagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Iningatan pala ng Diyos ang kanyang salita upang ito po ay kanyang maisagawa. Ito po ay kanyang maikatuparan. Lahat na nakasulat po rito sa banal ng kasulatan, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, langit at lupa ay lilipas, tatapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Nasaan po ang salita ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ay isinulat ng mga apostol, at ito po ay isinulat ng mga propeta, ito po ay isinulat ng mga kanyang mga alagad upang malaman po natin kung paano iningatan ng Diyos ang kanyang mga salita at kung paano gumawa ang Diyos ng mga kababalagan. Ito po ay nakasulat lahat po sa banal na kasulatan. Kaya gaano kahalaga ang banal na kasulatan? Gaano katotoo ang Biblia? Ang Biblia po ay nagbibigay ng mga impormasyon na katotohanan. Siya po ay nagpapakita ng mga bagay na hindi pa natin alam. Nagpapakita ng mga bagay na nakalipas na. Kung wala po ang banal na kasulatan ay hindi po natin malalaman kung meron bang Diyos. Sapagkat ang Biblia rin ang nagpapakilala kung meron bang Diyos o kung sino ang Diyos. Wala pong ibang aklat sa buong mundo na nagpapakilala kung sino ang Diyos. Walang iba kundi ang banal na kasulatan naman, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kaya napakahalaga po na lagi po natin pag-aralan ang mga banal na kasulatan. At ang Biblia rin po ay nagbibigay po sa atin ng kaaliwan. Pakinggan niyo po ang talata ng Biblia dito po sa Roma chapter 15, verse 4. Sabi rito ay ganito. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinusulat ng una ay nakasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ang Biblia pala, mga kaibigan, yung kanilang mga kasulatan, ito po ay nagbibigay po sa atin ng kaaliwan at ng pagtitiis. At ito po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sapagkat kung wala po ang banal na kasulatan, ay mawawalan po tayo ng pag-asa. Hindi natin makikilala ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo po ay pinapahayag po siya sa Biblia na meron tayong dakilang Diyos at tagapagligtas at meron po tayong pag-asa sa Kanya. Tanging ang Biblia lamang po ang merong impormasyon nito, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Kaya napakahalaga po ng banal ng kasulatan. Kaya nga ito, mga kaibigan, ay sinasaliksik ito ng mga Berean. Painggan niyo po yung mga Berean kung paano niya saliksikin ang mga aklat ng ating Panginoon. Painggan niyo po sa 17:11 of the book of Acts. Ito po ang sabi. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Yung mga taga-Berean ay sila po ay sinasaliksik nila ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ganun po nila sinasaliksik, ganun po nila pinag-aaralan ang salita ng ating Diyos kung gaano ito totoo. Meron kasing tao, mga kaibigan, na hindi po sila maniniwala hanggat hindi nila mapag-aaralan. At may mga tao naman na hindi sila maniniwala hanggat hindi po nila nakikita. Ngunit ang Biblia po ay nagpapahayag po, mga kaibigan, na pawang mga totoo at mga katotohanan. Kaya masasabi ko po, mga kaibigan, na ang salita po ng Diyos, ito po ay totoo. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay nagbabago ng ating buhay. Hindi po magiging totoo ang salita ng Diyos kung ang buhay po natin ay hindi po nabago. Kundi ang salita po ng Diyos ay naging buhay sa buhay mo. Manatili lang po itong letra. Wala pong buhay ito kung letra lang ito.
Pero, kung iyong in-apply sa iyong buhay, yung salita ng Diyos, magiging buhay sa buhay mo. Na ang salita po ng Diyos, ito po, mga kaibigan, ay pinapatunayan po natin na ito po ay katotohanan at totoo. Bagamat marami pong lumalaban sa Biblia, maraming umaatake sa Biblia, pero hindi pa rin po nila kayang patunayan hanggang ngayon na ang Biblia ay hindi totoo. Ang Biblia po, ito po ay salita ng Diyos na ipinasulat niya sa mga propeta, sa mga apostol, kaya meron po tayong ginagamit, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Kaya saliksikin po natin, mga kaibigan, ang salita ng Diyos. Ito po ay totoo. Sa kanyang pagbabalik, kailangan po tayo ang maging prepare. Nakalagay na po sa Biblia yung kanyang mga kautusan. Kaya nga sinasabi ni Pablo dito po sa unang Korinto 14, versikulo 37. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sabi rito ganito, kung iniisip ninyo man na siya'y propeta, ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Dapat makilala mo yung mga bagay na isinusulat ni Pablo. Yung mga bagay na isinulat ni Pablo, ito'y pawang utos ng Panginoon. E pagka yung sulat ni Pablo ay utos ng Panginoon, hindi po tayo pwedeng lumaban doon sa nakasulat sa Biblia. Hindi po tayo pwedeng humigit sa mga bagay na nakasusulat sa Biblia. Sapagkat ang Biblia po ay kompleto na. Pinapatunayan mismo ng Biblia na ang Biblia ay totoo. Ang Biblia mismo ang nagpapatunay na siya ay totoo. Kaya po mga kaibigan sa ating mga viewers, na ang salita po ng Diyos, gaano ka totoo ang Biblia po mga kaibigan ay, ito po ay totoo. Katotohanan. Sa lahat po ng libro, pagsamasamahin niyo po ang lahat ng libro sa buong mundo. Tanging ang Biblia lang po ang kinasiya ng Diyos at ang Biblia rin po ay ito po ay salita ng Diyos na lahat ng nakasulat po rito ay nagaganap at natutupad, mga kaibigan at sa ating mga viewers. Kaya po, kailangan po natin pag-aralan po ang banal na kasulatan. Ito po ay katotohanan at ito po ang Biblia ay lagi po natin pinaggalaban na ang bawat sabihin ng Biblia, ito po ay nangyayari. Dahil sapagkat ang malakagay po rito ay pawang mga katotohanan at mga salita ng ating Panginoon Diyos sa banal na kasulatan. At isa pa pong katanungan ay ganito. Ano po ba ang mga Diyos-Diyosan? So, ito yung mga tanong, ano po ba yung mga Diyos-Diyosan? Sa kanila po kasi, yung tukoy nilang Diyos-Diyosan, sabi rito, yung kanilang kinokondem na Diyos-Diyosan, na graven images, ito po yan. Ito raw yung pinagbabawal ng Diyos na Diyos-Diyosan sa Biblia. Si Amon, si Asherah, si Baal, si Beelzebub, si Shemos, si Dagon, si Moloch, si Tammuz, si Artemis, si Zeus, si Hermes. Ito raw po yung pinagbabawal ng Diyos na Diyos-Diyosan. Ayun po ang kanilang pinaggalaban. Pero tanungin po natin ang Biblia. Ano po ba mga kaibigan ang Diyos-Diyosan na ayaw ng Diyos na ating sambahin? Yung ba itutukoy lamang kay na Baal, kay na Zeus, at kay Moloch? Yun lamang po at tumutukoy rin lang ba yung kay Dagon? Ano po ba ang itutukoy ng Biblia na mga Diyos-Diyosan, mga kaibigan, sa ating mga viewers? Pakinggan niyo po mga kaibigan sa ating mga taga-subaybay. Dito po sa Deuteronomio chapter 4 verse 15. Ito po ang sabi ng Panginoon Diyos. Ingatan ninyong mabuti ang inyong sarili, sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy.
pinaiingat po tayo ng ating Panginoong Diyos sapagkat wala po tayo nakitang anyo. At wala tayong nakitang anyo o gayong bagay, kundi ang Panginoon nasa inyo ay nasa Horeb mula sa gitna ng apoy. Bakit? Baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan, nakawangis ng 5 larawan, nakawig ng lalaki o babae. Kaya nga pinag-iingat ang mga Israelita ng Diyos sapagkat wala silang nakitang anyo. Dahil wala silang nakitang anyo, baka sila ay magpakasama. At sila ay gumawa ng larawang inanyuan, nakawangis ng babae o kawangis ng lalaki. Wala pong specific kung anong itsura ng babae o lalaki o sino yung lalaki o babae. Basta sabi po ng Bible, kawangis ng 5 larawan, nakahawig ng lalaki at babae. Tuloy po natin. Nakahawig ng anumang hayop na nasa lupa. Hindi lang pala kahawig ng lalaki at babae o ng tao, kundi kahawig din ng hayop sa ibabaw ng lupa. Tuloy. Okay. Nakahawig ng anumang ibon na may pakpak na lumilipad sa himpapawid. Hindi lang tao, hindi lang hayop, pati po yung mga ibon sa himpapawid. Tuloy pa natin. Nakahawig ng anumang bagay na umuusad sa lupa. Pwede yan, mga umuusad sa ibabaw ng lupa. Ito yung mga ahas. May mga sumasamba po sa ahas. Sa India, halos yung mga ahas, kanilang binibitbit. Kanilang pinapasyal. Mga kaibigan sa ating mga viewers. Sabi rito, kahawig ng anumang isda na nasa tubig, nasa sa ilalim ng lupa. Kahit pala mga isda, pati yung mga nasa ilalim ng lupa, baka ang tao po gumawa ng ganyang larawan. Larawan ng tao, larawan ng hayop, larawan ng ibon. Ano ba po? Larawan ng mga nasa ilalim ng lupa. Ito po ay pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Tuloy ba natin? At baka inyong itingin ang inyong mga mata sa langit. At kung inyong makita ang araw at ang buwan at ang mga bituin, 10 ng buong natatanaw sa mga langit, ay mabuyo ka at iyong sambahin at paglingkuran na binahagi ng Panginoon ng Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit. At maaraw itingala natin ang ating mata sa langit. Makita natin ang buwan. Makita natin ang araw at mga bituin. At ito'y ating paglingkuran at sambahin. Hindi lang pala Diyos-Diyosan yung mga pila at ginto Pati pala yung mga hayop, pwede maging Diyos-Diyosan. Yung guyang baka na ginawa ni Aaron, isa po yung halimbawa. Yung ibon sa ipapawid, yung mga umuusad sa ibabaw ng lupa, yung mga ahas. At baka pag tinanggalan natin ating mga mata, pati yung langit, yung mga buwan, sambahin natin. Yung araw, may sumasamba po sa araw, baka sambahin po natin. Mga bituin, may sumasamba rin po. Yan po mga kaibigan, ay mga Diyos-Diyosan. Kaya nga po, pinag-iingat tayo ng Panginoong Diyos. Kung ano man makita natin ng mga bagay, baka tayo gumawa ng larawang inanyuan, kawig man na nasa langit o nasa lupa man. Ayaw po ng Diyos na magkakaroon po tayo ng ibang Diyos liban sa Kanya. Doon pa lamang po sa 10 Commandments na ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita. Pakinggan niyo po. Sa isang talata ng Biblia, sa Exodo chapter 20 verse 1, ito po ang sabi. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ni si Baal man yan, ni si Dagon man yan, ni si Diana man yan, ni si Zeus man yan, ni anumang mga larawan yan nakahawig ng nasa langit o nasa lupa,
ay ayaw po ng Diyos na tayo po ay magkakaroon ng Diyos liban sa Kanya. Sa verse 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis mo ng anumang anyong nasa itaas ng langit, sa langit, o nasa ibabaw ng lupa, o nasa tubig, o sa ilalim ng lupa. Ano po ba yung mga bagay na nakikita po natin sa langit? Yung mga buwan, yung mga bituin, yung araw, may sumasamba po sa araw. Minsan gumagawa tayo ng anghel, gumagawa tayo ng mga agila, sinasamba ng mga tao. Mga kaibigan, sa ating mga viewers, sabi niya, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Gagawa ka pa lang, bawal na eh. Yung pa kaya sasambahin natin, mas lalong bawal po yun, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Bakit? Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking niyadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Our God is a jealous God. Siya po ay silosong Diyos. Siya po ay mapanibuguin. Ayaw po ng Diyos na magkaroon po tayo ng Diyos liban sa Kanya. Kaya ayaw ng Diyos na gagawa tayo ng larawang inanyuan. Sapagkat ang larawang inanyuan po natin ay, ito po ay walang kabuluhan, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Pakinggan niyo po ang sinasabi po ng Biblia. Sa Habakkuk chapter 2, pakinggan niyo po ang sabi. Meron bang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan na ito? Pakinggan niyo po sa versikulo 18 ng Habakkuk. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon? Nang binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-anyo sa kanya, na gumagawa ng piping Diyos-Diyosan, sa aba niya na nagsabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Magduduro baga ito? Narito na mabalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob. Nyaon, so mga kaibigan, sa ating mga viewers, baligtad po ang nangyari. Yung tao po, siya po ang gumawa ng larawang inanyuan. Doon sa larawan ng kanyang inanyuan, siya pa po ang sumamba. At please siya yung sambahin, siya po ang sumamba doon sa larawan ng kanyang inanyuan. Kaya nga po tayo, mga kaibigan, sa ating mga viewers, ay sumasamba tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos po ang siyang gumawa sa atin. Pero ginawa po ng tao na gumawa pa siya ng ibang Diyos para doon siya sumamba. Yung po ay isang kasinungalingan, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya nga po, pinapaalaanan po tayo ni Pablo. Pakinggan niyo po, sabi ni Pablo, dito po sa aklat ng Roma, chapter 1, ito po ang sabi, sa versikulo 25. Sabi rito yung ganito. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Yung katotohanan po kasi ng Diyos, ang Diyos po ay Espiritu. Pinalitan po nila ito ng kasinungalingan. Ano po ang pinalit nila? Pakinggan niyo po. Tuloy po natin. At sila ay nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Sila po ay sumamba doon sa nilalang at hindi sila sumamba doon sa lumalang sa kanila. Kundi ang sinamba nila, yung kanilang nilalang. Kaya nagkaroon po ng kasinungalingan sa mga tao. Kaya nga pag tayo po ay sasamba sa Diyos-Diyosan ay isa po itong kasinungalingan. Mga kaibigan, sa ating mga viewers, saan po ba pupunta ang mga sinungaling? Saan po ba pupunta ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Ang Diyos po natin ay Espiritu. Kaya kinakailangan po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yun po napaka-importante, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Nakilalanin po natin
ang tunay na Diyos. At huwag po tayong sasamba liban sa Diyos na ito, kundi siya lamang ang ating sasambay. Sino po ba ang ating Diyos na ating sinasamba? Pakinggan niyo po, dito po sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. Ito po ang sabi. Ay ganito, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo at tayo nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay ng walang hanggan. Verse 21, mga anak ko, mga ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Liban po sa ating Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos at buhay ng walang hanggan, ito po ay mga Diyos-Diyusan na po. Kaya nga po, pinag-iingat po tayo ng Biblia na sinabi doon ni Juan na mga anak ko, mga ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Bakit kailangan natin mag-ingat? Pinakilala na po sa atin yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. At liban sa ating Panginoong Jesucristo ay mga Diyos-Diyusan na ito. Ito po yung mga Diyos-Diyusan na. Mga kaibigan at sa ating mga viewers. Kaya pinag-iingat po tayo ng Diyos sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Paano po ba itong, ano po ba yung mga Diyos-Diyusan? Pakinggan niyo po ang pahayag po ni David sa kanyang aklat. Dito po sa Awit 115, verse 3. Ito po ang sabi, mga kaibigan at mga kapatid. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Sabi po ng Israel, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ano naman yung mga Diyos nila? Ang kanilang mga Diyos-Diyusan, hindi po nila kasama ito. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sinabi po ni David na, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kung yung Diyos ni David ay Diyos po natin, ang Diyos natin nasa langit. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob nasa langit. Yung pinakikilala ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ay nasa langit. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin, Ama namin, nasa langit ka. At tayo pong bilang apostolik, naniniwala po tayo na ating Diyos ay nasa langit. Ngunit yung kanilang Diyos-Diyusan, tingnan niyo po, ngunit ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilang at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila hindi nangagsasalita. Mga mata'y mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Mabuti pa yung ipis. Meron siyang paningin, nakakakita. Mabuti pa yung butiki. Nakakakita po ang butiki. Pero ito, Diyos-Diyusan ito eh. Merong mata, hindi nakakita. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng mata para tayo makakita. Tapos gagawa tayo ng larawan na mata na hindi nakakita, tapos sasampayin pa natin. Kaya sabi niya, ang kanilang Diyos-Diyosan, pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila hindi nangagsasalita. Mga mata mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Mga tainga mayroon sila, ngunit hindi sila nakaririnig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit sila hindi nakakakamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Ni nagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, ang bawat tumitiwala sa kanila. Kaya marami kayong makikita eh. Kalahating katawan, patay. Bakit? Kasi sabi ng Bible, ang sinumang gumagawa sa kanila, magiging gaya nila. Ito po ay patay ng Diyos.
May mata, hindi makakita. Yung patay po, may mata yun, pero hindi na makakita yun kasi patay na May tenga yun, hindi yung makarinig kasi patay na. May ilong yun, hindi na makakaamoy yun. Kung gantong klaseng Diyos ang ating sasambahin, hindi niya nga magalaw ang sarili niya, pakakapagligtas pa kaya ito, sarili niya nga, hindi niya nga magalaw. Ngunit salamat sa Diyos, tayo po ay minulat sa katotohanan na merong isang tunay na Diyos na nasa langit. Yan po yung ating sinasamba at pinaglilingkuran hanggang sa panahon na ito, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya napakahalaga po, mga kaibigan, na makilala po natin ang tunay na Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo sa 17:29 of the book of Acts, yamang kayo'y lahi ng Diyos, huwag ninyong isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak na yari ng kamay ng mga tao. Ang Diyos po natin ay hindi po ginawa, kundi ang Diyos po natin, siya po ang gumawa sa atin. Hindi po tayo ang gagawa ng Diyos para sa atin, kundi ang Diyos po ay siya po ang gumawa sa atin, mga kaibigan at mga kapatid, at sa ating mga viewers. Kaya po napaka-importante po na malaman po natin yung tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang ating Diyos po, ang kanya pong kalikasan, siya po ay espiritu, walang laman at buto, mga kaibigan. Hindi po siya pila, hindi po siya ginto, kundi ang Diyos po natin, siya po ay espiritu. Kaya napaka-importante po, mga kaibigan, sa ating mga viewers, na ating pong malaman ang mga salita ng ating Panginoon Diyos na mula sa banal na kasulatan. At muli po, ito po ang inyong likod na si Brother Ariel Guevara, na buwabati po sa inyo ng isang magandang gabi na po. Binabati po natin si Brother Nelson Durmal, na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Si Brother Pastor Lionel Cabrestante. Binabati po natin siya ng isang magandang gabi. Sa lahat po ng ating mga kapatiran, ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Nawa po, nakabahagi po ako sa inyo ng mga salita ng Diyos. Tayo po ay simpleng manggagawa sa ubusan ng ating Panginoong Kristo at maliit na kasangkapan upang ang mga katotohanan ng salita na mula sa Biblia ay maitawid namin sa inyo. At bago po tayo na magtapos, tayo po ay dadaan sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba na po, Panginoon, kami po ay nakabahagi ng iyong mga salita. Uwi niyo po ang bawat puso, ng bawat viewers na nanonood sa programang Apostolic Back to the Bible. I-bless mo, Lord, ang programang ito na kami po ay makapagbigay sa kanila ng encouragement sa paglilingkod sa iyo. Maraming po salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Tanging pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, ito po ang inyong lingkod ng Brother Ariel Guevara. Buwabati po sa inyo ng isang magandang gabi at pagpalain po tayo ng Panginoong Jesucristo. At muli, subaybayan niyo po ang Apostolic Back to the Bible at kayo po ay pagpalain ng Panginoong Jesucristo ngayong gabi ito.